Sa lahat ng mga kampanya nung nakaraan ay sinasabi niya, eto talaga, eto ang pambato natin. Ha? Proud ako sa'yo, sabi niya talaga. Sabi niya, hindi ito lumapit sa akin eh. Tama Ako ang naghanap sa kanya. Kasi gusto ko itong matalinong ito. Ha? Marami itong magagawa. Ayan. Number 38, Rodante Marcoleta. Ganun ang pagkakasabi niya. Sabi ni Pangulong Digong, talagang ano. Ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Sa lahat ng mga kampanya nung nakaraan ay sinasabi niya, eto talaga, eto ang pambato natin. Ha? Proud ako sa'yo, sabi niya talaga. Sabi niya, hindi ito lumapit sa akin eh. Tama Ako ang naghanap sa kanya. Kasi gusto ko itong matalinong ito. Ha? Marami itong magagawa. Ayan. Number 38, Rodante Marcoleta. Ganun ang pagkakasabi niya. Sabi ni Pangulong Digong, talagang ano. Ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Pati may mabuhay. Marcoleta, iboto ninyo. Kaya pala parang sabi niya, nakita mo ba yung statement ni, ang ganda nung sinabi ni, ni Jimmy Bondoc tungkol kay kung Dante Marcoleta, ang ganda nung pinost niya. Ang sabi niya doon, ito kahit na, sabi pa nga niya, di ba? Kahit hindi na ako manalo, manalo lang ito ay ayos na. Kaya pala sabi niya, kaya hindi ko pala niya masisisi kung si Pangulong Digong, kung bakit gano'n ang sinasabi niya, kung bakit kay niya kung Dante Marcoleta. Todo suporta. Yes. Kung minsan nga parang nagseselos pa siya ng konti. Pero nung nakilala pala niya, ganun pala. Ano ha? At dahil dyan, Jen, salitaan pa lang yan, ha? Alam mo ba na umangat sa survey si Kong Dante Marcoleta? Umangat sa survey? So, umangat? Di ba dati nasa 20 plus siya, di ba? Yung huli, pinaka 21. Eh, dito ho sa isang survey na ipinalabas, nako, asan ba yung survey na yun? Baka mabigla kayo, ha? At ito may batayan ito, may analysis din ata dito, Nelson, ha? Ganun ba? Ay, kung sa bagay, sinasabi na natin, di ba, na kapag na-aresto si dating Pangulong Duterte, mukhang hindi ito makagaganda sa mga kandidato ng administrasyon. Diba? At mukhang yun na nga ang nangyayari ngayon, Nelson. Ano, ha? Alam mo ba, Jen, ha? Sa survey, ay kung anong number na si pumasok na ba sa alam mo yung Magic 12, lagi yan ang pinaglalabanan dyan eh. Sino ang nasa Magic 12? Nasa Magic 12, baka Magic sarap. Nasa ties yan ni dalawa sila, 11 at 12. Sino? Manny Pacquiao dyan. Survey period, March 15 to 20. Bago ito? Ito kasi ito yung petsa dyan na inaresto si Pangulong Duterte. Ka-aresto na March 11 yung pagkaka-aresto. So ito, alam na ng tao ang pagkaka-aresto. May masasabi mo ba na may factor na dito? Malaki. At ito dyan ay maaaring magbago pa. Maaaring madagdag pa yung mga pangyayari pa. Kasi after ng pagka-aresto, di ba maraming mga diskusyon na lumabas, maraming argumento. Lalo pa ngayon na mas lumilinaw ang mga argumento tungkol dyan. Publiko, isa sa mga kilalang server firm din po ito sa Pilipinas, ang Publicus Asia, Nelson. Matagal na po ito naglalabas ng mga survey, pero dito, Nelson, medyo, dito talaga makikita mo, si Kuya BG pa rin ang number 1, Pero yung lagi niyang kadikit sa 1, Erwin Tulfo, dito 6 and 7 na. Mga kababayan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay itong pagbulusok pataas ni Congressman Marcoleta na yung mga kalaban naman, yung mga dating number 1 na si Erwin Tulfo ay bumagsak po. Marami pong pinataob si Congressman Marcoleta at talagang nakikita na po na bumabaliktad na po yung mga tao. Dahil nakikita po nila na si Congressman Marcoleta ay meron talaga silang mapapala. Yung iba doon na nasa top 12
ay bumagsak na mga kababayan. Yung mga pa-jacket-jacket na walang alam. Ngayon mga kababayan, good news po ito. Dahil yung kanilang nilalait at inaalipusta, itinaas ng Panginoong Diyos. Mga kababayan, nakakaiyak po ito. Dahil marami pong vloggers, mga mainstream media, na hinihila si Congressman Marcoleta na bumagsak. Ngayon po mga kababayan, biglang umangat-angat itong si Congressman Marcoleta na ating kapatid sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin ito mga kababayan, itong Net25. Sa Net25 kasi mga kababayan, ilista na, ito talaga yung mga media na rightful. Ito yung mga media na kapaki-pakinabang, talagang totoo lamang yung kanilang mga sinasabi. Bilang na lang yung mga nagbabalita ngayon na hindi totoo. Pero Net25 mga kababayan, naku po, ito talagang katotohanan. Panoorin natin mga kababayan at mga kapatid. Ito po, pakinggan po natin. Kung gusto nyo magpahayag ng pagsuporta sa akin, iboto nyo na lang yung aking mga kandidato sa pagkasenador. Okay, tama naman. Oh. Kaya pala ang sinabing daw niya kay Kuya BJ, Oo. importante manalo muna kayo. Ayun. Huwag niyo muna akong puntahan dito kasi maabalin pa. Unahin niyo muna, manalo muna kayo. Tapos sabi naman kay Kong Dante, ikaw naman ay mananalo ka na. Oo. Huwag ka na matakot. Huwag ka na parang close talaga Yeah. Paulo Duterte kay Kong Dante. At saka sa lahat ng mga kampanya nung nakaraan ay sinasabi niya, eto talaga, Oo. eto ang pambato natin. Ha? Proud ako sa'yo, Oo, sabi niya oo. talaga. Oo. Sabi niya, hindi ito lumapit sa akin eh. Tama. Ako ang naghanap sa kanya. Oo. Kasi gusto ko itong matalinong ito. Ha? Oo. Marami itong magagawa. Ayan. Number 38, Rodante Marcoleta. Ganun ang pagkakasabi niya. Sabi ni Oo. Pangulong Digong, talagang Kaya pala parang sabi niya, nakita mo ba yung statement ni, ang ganda nung sinabi ni, ni Jimmy Bondoc, Oo. tungkol kay Ay, oo. Kong Dante Marcoleta. Ang Yun ganda nga. nung pinost niya. Oo. Oo. Ang sabi niya doon, ito kahit na, sabi pa nga niya, di ba? Kahit hindi na ako manalo, Oo. manalo lang ito ay ayos na. Kaya pala sabi niya, kaya hindi ko pala niya masisisi kung si Pangulong Digong, kung bakit ganun ang sinasabi niya Bakit kay Kong Dante Marcoleta. todo suporta? Yes, so kumisan nga rin parang nagsiselos pa siya ng konti. Oo. Pero nung nakilala pala niya, ganun pala. Ano ha? At dahil dyan, Jen, Oo. salitaan pa lang yan, ha? Oo. Alam mo ba na umangat sa survey si Kong Dante Marcoleta? Umangat sa sabi. So, umangat. Di ba dati nasa 20 plus siya, di ba? 20, yung huli, Oo. pinaka 21. Eh, dito sa isang survey na ipinalabas, Oh, ako asan ba yung survey na yun? baka mabigla kayo ha. Oo. At ito yung may batayan ito, may analysis din ata dito, Nelson ha. Ganun ba? Oo. Ay kung sa bagay, sinasabi na natin, di ba, na kapag na-aresto si dating Pangulong Duterte, mukhang hindi ito makagaganda sa mga kandidato ng administrasyon. At Diba? mukhang yun na nga ang Yun ang nangyayari nangyari. ngayon, Nelson. Ano? Eh, alam mo ba, Jen, ha? Oo. Sa... Alam nyo mga kabayan, totoo itong sinasabi nila. Na kaya naging ganito ang resulta ng survey. Ito kasi, Publicus Asia Incorporated. Kilala din ito sa mga naglalabas sa mga survey na talagang totoo talaga. Hindi ito nababayaran mga kababayan. So, itong hakbang ng mga manok ng admin, pabagsak. Nakita nyo naman mga kababayan, nakala kasi nila na pagka inaresto si Tatay Digong, mawawala na po yung tao. Mawawala na sa focus. Kasi sabi ng mga sumisira sa manok ni Tatay Digong, kaya lang dinudumog ng tao ito dahil sa kanya, sa kanyang presensya. Ngayon mga kababayan, itong survey na ito, matindi.
yung mga manok ni Tatay Digong, nakikita na sa top 12. Top 12 mga kababayan. Senator Bongo, Senator Bato. Yun yung 1 and 2. Yung yung 12, mga kababayan. Congressman Marcoleta. Naku po. Yung dating number 1, Erwin Tulfo, pumasok po sa pang-anim yata ito. Kung di ako nagkakamali. Ituloy pa natin. Nasaan ba yung mga manok ng admin ngayon? Parang bumagsak sila mga kababayan. Parang mga spaghetting pababa. Pababa ng pababa. Hanggang umabot sa talampakan mga kababayan. Grabe si Congressman Marcoleta kasi mga kababayan, binatbat po ito ng mga mga talangka na talagang dahil sa sobrang nagpakilala, abogado, may alam, pag tinanong mo, alam agad ang mga isasagot. Hindi kagaya ng ilan dyan na nagkapera lang, nakilala lang po, akala mo kung sino, tumakbo agad sa pagkasenador. Mga kababayan, ulitin natin ito, ituloy po natin. Survey ay kung anong number na si Pumasok na ba sa Dante? alam mo yung Magic 12, lagi yan ang pinaglalabanan dyan eh. Sino ang nasa Magic 12? Nasa Magic 12, Magic Baka Magic sarap. nasa ties yan ni dalawa sila, 11 at 12. Sino? Manny Pacquiao dyan. Survey period, March 15 to 20. Bago ito. Oo. Ito kasi Ayun. ito yung petsa dyan na inaresto si Pangulong Duterte. Oho. Ka-aresto So, March 11 yung pagkaka-aresto. Oo. So, ito, alam na ng tao. Ang pagkaka-aresto, may fact, masasabi mo ba na may factor na dito? Malaki. Aba. At ito dyan ay maaaring magbago pa. Oo. Maaaring madagdag pa yung mga pangyayari pa. Kasi after ng pagka-aresto, di ba maraming mga diskusyon, maraming argumento. Lalo pa ngayon na mas Mga kababayan, baka habang papalapit ng palapit yung eleksyon, baka yung lahat na manok ni PRRD nasa top 12 na mga kababayan. Matindi ito. Yung kalaban naman nila na manok ng admin, pababa ng pababa, bumulusok. Alam nyo ba yung rating ng Pangulo, bumagsak din, mga kababayan. Matindi po ito. Kumbaga domino effect ito eh. Yung pangalan ng mga manok nila, pabagsak ng pabagsak. Itong manok naman ni PRRD na PDP, aba pataas ng pataas mga kababayan, kabaliktaran sa manok ng admin, pababa ng pababa. Parang spaghetting pababa ng pababa. Itong kay Tatay Digong, spaghetting pataas ng pataas. Mga kababayan, dating kulelat, ngayon, nasa 12 na. Mga kababayan, yung manok ng admin, pawala ng pawala. Naku po, yari kayo. Ang daming nanginig. Dahil sa pagpasok ni Congressman Marcoleta sa 12. Yari na, mga kababayan. Nanginginig na yung iba dyan. Kasi pag ito pumasok si Congressman Marcoleta, lahat ng mga buhaya dyan, yari yan mga kababayan. Naku po, napakatalinong tao ito. Si Tatay Digong nang nagsabi, mas matalino pa yan sa akin. Tindi. milinaw ang mga argumento. Sino ang publiko? Isa sa mga kilalang server firm din po ito sa Pilipinas, ang Publicus Asia. So, matagal na po ito naglalabas ng mga survey, pero dito, Nelson, medyo, dito talaga makikita mo, si Kuya BG pa rin ang number 1, Pero yung lagi niyang kadikit sa 1, Erwin Tulfo, dito 6 and 7 na. Bumagsak. Number 1 yan dati. Gusto ko sanang ipaliwanag
paliwanag dito paano yung Bam Aquino tsaka yung Pangilinan pumasok sa top 5 na son eh. Nako, yung Aquino, saka si Pangilinan, top Sasabi 5. ba natin na sila nakinabang din sa digong arrest? Di ba? Ayun nga, hindi natin masabi Diba? bakit. Oo, kasi kaya nga sana dun sa mga gumawa ng survey nito, sana ano yung triggering factor, ano? Ayun. Yan, mantakin mo kung Dante Marcoleta sa mga survey firm na malalaki ay 21, 22. Eh dito, ito masasabi natin na 180 degrees. Di ba? Ang inikot niya, paakyat. Ayun nga. Di ba? Kasi yung ibang survey firm, mga kababayan, talagang hindi mo makita si Congressman Marcoleta sa radar. Laging nasa 30 plus. Pero dito, mga kababayan, bumulusok pataas. Grabe. Sabi nga nung dalawang host ng Net25, yung dalawang Unipink, nakinabang din sa pag-aresto kay Tatay Digong. Naku po, nasaan na yung mga manok ng admin? Pabagsak na ng pabagsak. Yari na, lagot na. Ngayon po ay pumasok na sa 11 to 12. Meron pa tayong 40 days. Naku May po. 40 days pa tayo bago dumating ang eleksyon. Parang kung nakikinig-kinita, kung pagpasok ng Abril yan, kalagitnaan ng Abril, aba, Find low fares with flight price alert. Mga kababayan, nakita nyo po ha. Ito ay hindi natin gawa-gawa. Ito ay galing po sa kilalang survey firm na Publicos Asia Incorporated. Na yung period po March 15 yata hanggang 20. So abang-abang po tayo sa mga magaganap pa dito. Habang papalapit ang eleksyon, ay pataas ang rating ng partido ni PRRD, mga kababayan. At yung manok ng kabila, pabagsak ng pabagsak. Kumbaga, unti-unting naglalaho. Kasi mga kababayan, nakikita siguro ng taong bayan na talagang yung katwiran talaga kasi, nakikita nila, dito na tayo sa PDP. Nandito yung katwiran. Mga kababayan, wala akong kinakampihan na. Kasi nakikita ko lang yung resulta Talagang excited akong sabihin sa inyo So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Siyempre, maraming magtataas ang kilay dyan. Sasabihin nila, fake news na naman. Aba, ang galing nyo. Diba? So, ibig sabihin, pag wala yung manok nyo, fake news agad. Ibig sabihin, pagka nag-number 1 si Congressman Marcoleta dito, sabihin yung fake news. Aba, mali yan. Kaya mag-comment kayo, anong masasabi nyo po mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid. Good news, si Congressman Marcoleta, pataas ng pataas, nasa top 12 na mga kababayan at mga kapatid. I-comment nyo po anong reaction nyo dito. I-comment nyo po kung anong reaction nyo. Mabuhay po. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines po, na laging nandito magbabalita ng tapat at nasa katwiran lamang. I-comment nyo po kung nasaan kayo, mga kapatid. Anong lokal po kayo sa daigdig? Sa iba't ibang dako, mga lokal, dito sa Pilipinas. Mabuhay po.